Hello, magandang araw mga ka-treasure hunters. Ito yung ating part 16 or sa iba episode 16. Sa atin ay part 16 ng tawag natin. Ito yung sinamahan ko na grupo. Binigyan tayo ng pahintulot na i-video ang kanilang activity, at sa totoo lang hindi biro ang ganitong trabaho. Siya nga pala, ako sumakay sa backhoe papuntang site natin. Galing kasi kaming naglinis ng mga water lilies ba sa fish pond, sa yon, episode 13. Ito episode 16 na. Ito yung bako na sinakyan ko. Ito yung kanyang bucket. Ito naman yung kanyang trucks. Hindi gulong ang gamit para kahit matarik kayang akyatin. Iba talaga pag ganito ang klaseng gamit or klaseng heavy equipment. Papunta na tayo sa ating hinuhukay. So ito na yon, nilakihan natin ang hukay, yung sa bandang kanan. Ika nga isinama na natin, at bawat bang tawag niya, bawat scoop or bawat sandok ng bucket tinitingnan natin ng maigi. Baka sakali mayroon nang napasamang dyan, napasamang ginto, barita, kaya. Anyway, pag nandyan na sa yung nilagyan, i-detect din yan. Walang kumpiyansa dahil hindi biro ang ganitong project. Nung sinabi ko sa mga nakaraang episodes natin, ang renta ng backhoe ay 2,500 per hour. Sabihin na lang natin nakawalong oras ang paggamit sa backhoe, that is 20,000 rent alone, plus crudo 6,000 per day, so 26,000 na, plus operator 1,000 a day, 27,000 na, plus yung kain sa grupo. Ako'y nakikikain na rin, pagkapalan ng Kapal Mox, nakikikain na rin tayo. 1,000 per day. Kano na ba yun? 26, 27, 28,000 na per day. Plus dalawang submersible pumps na tag 5 horsepower bawat isa. Yung ang kanyang kayang yung head ba, yung pagtapon ng tubig, 35 meters, more or less mga higit 100 feet. So dalawa yon, 5 horsepower. So yung 5 horsepower, kung i-convert natin sa watts, magiging 3.28 something kilowatts or 3,280 something kilowatts. Biruin mo yon, 3,200 higit watts, 3.28 kilowatts, yung 5 horsepower mo, yun ay talagang malaki. Hindi ko na lang kikwentahin magkano babayaran. Ang punto ko ay hindi biro ang ganitong trabaho. Siguro ako'y kaya pang ngumiti, pero yung financer
talagang kinakabahan at seryoso. Walang problema yung may-ari ng lupa, wala naman siyang ginagastos except sa nagpahiram siya ng isang submersible pump. Kasi kung wala talagang gold dito, ay quarry operator ang may-ari ng lupa. Yung mga nahukay na lupa, ibenta yon, malaking pira. Gold pa rin yun sa kanya. Tapos may planong dito tower ng telecommunication na itatayo. Pwede rin ito automatic na nahukay na, pero ewan lang kung saan gagamitin. Sa tingin ko naman, after nito baka mag-request ang may-ari na luwangan yung butas, palakihan para gawing fish pond. Katulad noong nilinis natin yung mga water lilies, episode 13, doon kumukuha sila ng ulam. Ang isda ay tilapia, malalaki at ang taba pa. Hindi naman siya nangangamoy, hindi malansa dahil flowing yung fish pond. Ang sabi naman ng analyzer ay layer by layer ang water trap. Kaya sa bandang itaas may yan dati, may umaagos na tubig, pero noong palalim na tayo ng palalim, wala na rin umaagos. Ang sabi ng financier ay ubos na yung naka-imbak na tubig sa ganyang layer. Ewan lang kung totoo, baka sakaling totoo yung analysis ng ating analyzer. In the first place, yung financier ay sobra ang tiwala sa analyzer. Pag sinabing 5 feet or 6 feet more ang hukay, talagang sinusunod yon. So tingnan natin, hoping na talagang may makukuha ang grupo. Kung naman yung bang rewarding na para sa akin itong naka-witness ako ng paghukay sa di umano'y ibinao na kayamanan ng mga Hapon noong mga 1940s, noong malapit na sila ang matalo sa gera. Ang sabi nga ay ibinao ng mga opisyalis ng mga sundalong Hapon ang kanilang nakulimbat na mga kayamanan galing sa iba't ibang bansa, hoping na makabalik sila after the war at sila mismo ang maghukay. Kaya may mga palatandaan sila, may mga mapa. Ito naman kasing area na ito, ayon sa sinabi ko nung mga nakaraang episodes natin, ay kampo ng mga Hapon noong World War II. Katunayan nga ay hindi lang itong area na ito, 6 hectares kasi ito, 6 na hektaryang lupa na ginawang kampo ng mga Hapon. Sa bandang ibaba nito mayroong 3 waterfalls, at tiningnan na rin natin nung mga nakaraang episode natin yung isang waterfall doon, mayroong marker, yung ulo ng isda, ulo ng dolphin. Yun ang isusunod natin. Mayroon pa nga akong binidyo na umakyat kami sa bundok nito, at malapit sa puno ng lumboy, mga 5 yards 90 degrees east, yun ang isusunod natin. Kaso lang nagpaalam pa sa may-ari ng bakho
kung papayag siya na ang kanyang unit ay dadalhin natin sa itaas, pinakatap ba ng bundok na ito. Kasi endangered dyan, baka mahulog, no? Yun ang danger eh. Anyway, kung pera ang hinahanap ng may-ari ng bako, isipin mo naman 20,000 per day. Sa bagay, meron ding nito, maintenance ang may-ari. Yun bang tinatawag na wear and tear principle. Habang ginagamit mo ang isang bagay, ay talagang katulad nito, makina, mga pisa sa loob nito ay nagkikiskisan, tapos may mga hydraulic hoses pa ito. Ayun ang possible na expenses ng may-ari after sa operasyon na ito, pero at least minimal lang yata yon. Kung magka 10 days times 20,000 per day, that is 200,000. Kung magka 20 days, that is 400,000. Ano po? Kung magka 25 days, mga na yan, 500,000. Kung aabutin ito ng matagal-tagal, malaki-laki rin ang kikitain ng may-ari ng bako. Sana naman hindi aabot ng ganoon katagal dahil ang financier hindi naman masyado mayaman. Talaga lang kursunada. So medyo mag alas 5 na. Itutuloy na lang ito next time. Ibabalik ang bako sa kanyang lalagyan na lugar. Hindi pwedeng iwanan lang dito. Kailangan dito tayo sa bandang ano ang tawag niya, patag, yung level ba ang lupa. Yun ang pinaka garahe ng bako in the meantime. So maraming salamat mga ka-treasure hunters sa inyong panunood. Huwag niyong kalimutang i-subscribe and then paki-like at paki-share na rin sa inyong mga kakilala or kaibigan. Maraming salamat once again. Salamat talaga. Thank you. Sa Bisaya, daghang salamat mga bay. Thank you.